15 anyos na idinadawit sa pagpatay sa 19 na taong gulang na estudyante sa University of the Philippines, Manila ay pang-apat na suspect sa patuloy pang pinaghahanap nga ng mga otoridad. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Davao. Naaresto na ng mga otoridad ang isa pang minor de edad na sospek na sangkot sa brutal na pagpaslang sa 19 anyos na babae na si Sophia Marie Cuquilla, pamangkin ng isang konsehal ng Tagum City at estudyante ng UP Manila, na natagpo ang patay sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte. Kinilalang na arestong sospek na si alias Yanyana, 15 taong gulang. Ayon sa ulat ng Tagum City Police, pasado alas 10 ng gabi noong July 10 nang mahuli si alias Yanyana malapit sa isang boarding house kung saan una nang nahuli ang dalawa niyang kasamahan. Sa paunang investigasyon, inamin umano ni Yanya na isa siya sa 4 na sospeka na sa pilitang pumasok sa bahay ng pamilyang Cuquilla at kabilang sa pagpaslang sa biktima. Sa kasalukuyan, isa na lamang sa grupo ang hindi pa nahuli at patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Batay sa record ng kapulisan, natuklasan din na may nauna ng mga kaso ng pagnanakaw ang grupo habang naninirahan pa sa Maragusan, Davao de Oro. Hindi umano tumigil sa paggawa ng krimen ng mga minor de edad kahit nakalipat na ang mga ito sa Tagum. Napatunayan din sa investigasyon na 3 sa mga sospek ay may record na sa Women and Children Protection Desk sa Maragusan dahil sa kanilang pagkakasangkot sa serye ng mga pagnanakaw. Since minor sila, pero definitely yung 17 years old, sama talaga natin file yung case. Yun nga, sinasabi natin na yung mga minor, yun ang kadalasan na magiging suspect sa mga robbery dito, akyat bahay. Inaano natin yung mga parents nila na sana makontrol nila yung anak nila. Pero sad to say, ito kasing nahuli natin nasa malayo yung nila, nasa ibang municipality at city. So kung mahuli man sila, walang parents na kukuha sa kanila, nakikipag-coordinate lang tayo doon sa area at parang napabayaan na rin kasi siguro palaging lumalayas itong mga batang ito sa bahay nila. Patuloy ngayon ang malalimang investigasyon ng mga otoridad upang mabigyang linaw ang buong pangyayari at mapanagot ang lahat ng sangkot sa karumal-dumal na krimen. Mula sa Davao City, ito si Bombo Russell Lozano, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source in news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.